Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Alyansa, Wasaka, bumaliktad na Villar at Aimee kumaliwa. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Kalayaan bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga ilan ng trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, unahin na po natin itong survey result, no? Mula po ito sa ABS-CBN News 3 hours ago, no? Ito pong survey ito ay mula sa Pulse Asia. Sinasabi po dito, only Vice President Sara Duterte enjoys majority approval rating. 59% among Philippines' top 4 government officials. President Marcos at 25% approval ratings at 53% disapproval rating. Nako, mga kababayan, mas malaki pa po. Lampas sa kalahati ang kanyang disapproval ratings mga kababayan kaysa po sa kanyang approval ratings. Ano po sa palagay ninyo? Sa tingin ko po wasak na wasak po talaga dito mga karibin natin itong administrasyon, no? Yung alyansa nila sa kabila po ng kanilang paninira dito po kay Vice President Sara Duterte ay patuloy po itong pinagkakatiwalaan at minamahal ng taong bayan. Anong opinion niyo dyan mga karibin natin? Bakit ganun, no? Bakit mas malaki pa ang Vice Presidente? Ang approval ratings mas malaki pa kaysa kay President Bongbong Marcos Jr., no? Pinagtutulungan na nga siya, 'di ba? Biruin mo, Palasyo tumitira sa kanya, Kongreso, Senado tinitira pa rin siya, no? May impeachment nga may impeachment trial pa diyan sa Senado, pero parang hindi alintana ng ating mga kababayan yung sinasagawang impeachment, no, dito kay Vice President Sara Duterte, at nagtitiwala pa rin sila, no, approve pa rin sa kanila ang mga ginagawa nito. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, pasadahan din po natin itong si Yusek Castro mga karibin natin, no. Sabi niya po dito, dahil nga po panahon na ng eleksyon sa ating mga kababayang mga OFW, sabi po dito ni Castro, huwag magpaloko sa mga sinasabi ng ilang campaign ads. Naku, pati campaign ads, tinira na rin. Binatikos na rin ni Yusek Castro ang campaign ads ng ating ilang mga politiko. Gumawa rin kayo sa inyo. Gumawa rin kayo ng mga campaign ads ninyo para manalo at makumbinsi ninyo, no, yung ating mga kababayan. Pero mga karibin natin, wala po yan sa campaign ads, yung kanilang personality dapat ang tinitingnan natin, yung kanilang track record, kung sila ba ay magnanakaw, kung sila ba ay corrupt, no, ay wag na po natin iboto. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan kaya Yusek Castro? No, pati campaign ads tinira na rin. Ito mga karibin natin, galit. Galit po ang ating mga kababayang mga OFW. Dahil po dito sa resulta. At hindi po sila satisfied. At sinasabi nilang may pandaya or may dayaan nangyayari. Dito po sa online voting na ito. Ito, pakinggan po natin ang isa sa ating mga kababayan. No, naglabas po siya ng kanyang sama ng loob sa COMELEC. Ito po.
Hi guys, good morning. Nag-start lahat yung online voting ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin. Which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot of your ballot. Now, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. Vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Now, Comelec, paki-aksyonan to. Kasi hindi talaga okay. Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow magic sarap. Ano to? Hello Garci? Grabe. As in. Aksyonan nyo yan, Comelec. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang daw yung naka-enroll doon eh. Tapos yung iba nawawala ng gana. It's because, yan, may nakaluto na agad eh. Diba? So yan mga kababayan, galit na galit po ang ating mga kababayang OFW sapagkat nakaluto na daw. Niluto na ng Comelec yung resulta, no, ng overseas online voting mga kababayan. Nako po talaga, oo. Malaking problema po ito ng Comelec kung paano nilang kukumbinsihin na walang dayaang nangyari yung ginawang botohan dyan sa ating mga kababayang mga OFW. Paano nila kukumbinsihin yan? Pero, diba? Sabi nga niluto na. Magic, wow, magic sarap daw eh. Diba, Comelec? Nakakahiya po. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan din po natin itong si Trillanes, no? Nagdrama po si former Senator Trillanes, mga kabayan. Sabi niya po dito, alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Narito ako dahil sa bayan. Utot. Sinong naniniwala na para sa bayan ka, Trillanes, no? I think you are not para sa bayan. Diyan, opinion ko lang malungkot po. Tingnan nyo, napakalungkot po, no? Napakalungkot po ni former Senator Trillanes. Ngayon pa lang malungkot na siya. Wala pa man yung resulta ng eleksyon dyan sa Caloocan. Malungkot na po siya. At aminado siya, mga kababayan, na hindi siya gusto. Tingnan, sabi niya, alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit ka pa tumakbo kung hindi ka rin naman pala gusto? Diba? Alam mong numbers game ang politika tapos ngayon paawa effect ka. Sa totoo lang, Trillanes, walang naaawa sa'yo. Mas marami nga ang nasasayahan o nasisiyahan kung ikaw ay hindi mananalo at tuluyan ka lang magretiro sa politika. Huwag ka nang makialam. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto nga, pasadahan po natin ang video ito. Bigyan natin po ng reaksyon. Eto na po. Napipintong endorsement nito ni BP Sara kay Camille Villar at saka dito kay Mangga Amy Marcos. Ano bang
reaksyon natin dyan? Bakit may ganyan? Ano po kahulugan yan? Positive po para sa atin yan. No? Ano't ano man, matuloy man ang endorsement o hindi, tingin ko po, positive po yan para po sa atin. Kung bakit po yan po pag-uusapan natin. Kita na po natin, no? Nanariyan na po yung mga pa-picture. Nilalabas na po ng, malamang, naglalabas niyan yung kampo ni Aimee tsaka ng kampo ni Villar, no? Endorso man sila o hindi. Ako po, eto tatapatin ko na kayo. Endorso man yan si Mangga Aimee, hindi ko iboboto yan. Categorically. Correct. Endorso man yan ni BP Sara, hindi ko yan iboboto. Yan po. Kayo, bahala kayo. Pero si Camille Villar, eto po yung gusto natin, no? Una, yan po, tingin ko riyan, ano yan eh, out of utang na loob, di ba? Kung titignan naman natin, talaga namang, kung i-endorse naman po si Camille Villar, kasi, yung mga values po na binibintang natin kay Marcos, di ba? Gusto natin, yung walang utang na loob, gusto natin na makita naman natin yung leader natin na may utang na loob. Sa totoo lang po, malaki po yung naitulong nila, 'di ba? Kasi wala namang perang gagastusin sila sa ano eh. Hindi naman po lihim na tinulungan talaga si BP Sara ng mga Villar. Okay. Out of utang na loob, pwede po nating endorso 'yan. Yan lang po si Camille Villar at yung 10. Kung maganda po yung paliwanag. Ako po, kung may kondisyon po eh, di ba? Kung tatalikuran niya, sasabihin niya na ayoko na sa alyansa dahil, di ba? Kung ano man yung katwiran niya. Hindi po pwede na alyansa pa rin ako, pero ako ay sinusuporta ni BP Sara. Eh, hindi po pwede yun. Kinakailangan itakwil niya yung alyansa. Di ba? Kinakailangan itakwil niya yung alyansa. Bakit ka namin iboboto na alyansa ka pa rin tapos kahit endorse ka pa ni BP? Nililinaw ko lang po. Pero bakit po positive sa atin yan? Una, nagsimula, basta yun lang po yung kondisyon ko kay Camille Villar. Kasi, di ba, binabanatan natin si BBM, wala kang utang na loob, hindi mo nakita yung tulong sa'yo ng mga Duterte, tapos ikaw pa yung dahilan. Pag ginagawa yan ni BP Sara out of utang na loob, wala akong problema ron, di ba? Yun nga ang ayaw natin kay Marcos eh. Yun nga yung ayaw natin kay... Hindi nga po, hindi ko po sinabi. Eto real talk po tayo Hindi ko po sinabi na eto na yun, no? Hindi ko po sinabi na inendorso na. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po kumakalat. Hindi naman po anong ibig niyo sabihin na luma na yan. Hindi po luma yan. Yung kay Camille Villar, imposible naman luma. Bakit daw magpapapicture si Camille Villar at si BP Sara? Halimbawa lang po na inendorso talaga. Yun lang po yung kondisyon. Si Aimee po, i-endorso man o hindi, wala akong pakialam. Never again sa mga Marcos. No? Kahit na ano pang katwiran, bakit dapat iboto si Aimee Marcos, hindi ko po iboboto yan. Kasi, hindi, malaki po yung papel niya, kaya si BP Sara ay kumampi kay Kaya po kumampi kay BBM, di ba? Malaki po yung papel ni Aimee Marcos. At nagkaleche-leche po ang buhay ng mga Duterte. Yung mga panggigipit po sa mga Duterte. Instead, di ba? Instead po na tumanaw ng utang na loob dahil nanalo si BBM dahil kay BP Sara, kahit hindi nyo natanggapin, wala na kaming pakailan. Kahit sabihin nyo na pa na pinaka-popular si BBM, okay na yan. Hindi na namin problema yan kung mabuhay pa kayo sa mga sinasabi ni Gadon. Kahit sabihin nyo pa na si BBM pa nagpanalo kay BP Sara, isa lang nga hindi nyo kaya sagutin. Kung ang nagdala pala si BBM, bakit mas mataas yung boto ni BP Sara? Logic lang yan.
Kung ang nagdala ng tandem nila si BBM, bakit mas malaki boto ni BP Sara? Pero wala na tayo riyan eh. Di ba? Sen, mga kabayan, ako agree din po ako dito kay Sir Badong, no? Na kahit anong rason na kasi blood is thicker than water pa rin eh, no? Kung gusto niya talaga, bakit hindi siya kumasa doon sa challenge ni Attorney Panelo na i-impeach si PBBM kung talagang gusto niya na matulungan ang taong bayan. Oh, bakit aantayin pa niya na mag-eleksyon bago siya gumalaw? 'Di ba? Alam niya naman ang nangyayari, no? Na may something talaga sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya mga kabayan, please wag na po tayong magpabudol. Tama na po ang Marcos. Isang Marcos, no? O may mga Marcos. O tama 'yan. Wala nang Marcos dapat, no? Na manalo pa sa eleksyon para naman mga karibin natin makita nila na hindi na po sila importante, no, sa taong bayan, di ba? Wala na silang puwang sa taong bayan. Oh. Ngayon lang kasi yung iba nahuhumaling din dito sa ayuda. Kaya feeling nila importante sila sa taong bayan. Pero mali, mga karibin natin, tanggapin nyo yung ayuda, iboto nyo pa rin kung sino ang sa tingin nyo ang makakatulong in long term. Hindi po yung short term puro ayuda lang ang